Pag-uusapan po natin ngayon ang regalo ng Diyos, tatanggihan o tatanggapin. Ayan. Ang regalo ng Diyos, tatanggihan o tatanggapin. Sa inyo po, pag nagregalo ang Diyos, tatanggihan niyo ba o tatanggapin? Paano kung ayaw niyo yung regalo niya? Tatanggapin niyo pa rin? Paano kung ayaw niyo? Sino na sa inyo dito, tumanggap siya ng regalong ayaw niya? Hello? Meron na ba sa inyo dito? Tinanggap niyo yung regalo pero ayaw niyo? Ayan, marami na. Anong nangyari? Anong nangyari nung tinanggap niyo? Natuwa ba kayo, nalungkot? Nalungkot kasi ayaw mo yung tinanggap mo. No? So, dapat matuwa tayo. Amen? Pag tayo po ay tumatanggap ng regalong gustong-gusto natin. Pag gustong-gusto po natin. So, pag-usapan po natin ito. Ang regalo ng Diyos, tatanggihan o tatanggapin. Dito po sa mga nabasa po nating talata dito po sa Bible, kung mapapansin po natin, ang verses 10 at saka 11 ay makikita po natin na una po tingnan natin sa verse 10. Makikita po natin dito na si Jesus po ay hindi siya kinilala. Basahin natin ang verse 10. Sabi niya, dumating ang salita sa sanlibutan. Sino po yung salita na sinasabi dito? Si Jesus, ang ating pong tagapagligtas na si Jesucristo. Sinasabi dito na dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit, pansinin ninyo itong verse 10 na sabi niya, hindi siya kinilala ng sanlibutang ito, pansinin ninyo sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Ang sanlibutang ito, sabi po ng verse 10, ay nilikha sa pamamagitan ni Jesus, pero hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na kanyang nilikha. Bakit kaya siya hindi kinilala ng sanlibutang ito na kanyang nilikha? Kasi ang sanlibutan po ay makasalanan. Ayaw nila na maituwid. Marami pong mga tao, mga kapatid, ayaw maituwid ang kanilang mga ginagawang kasalanan. Kaya hindi nila tinatanggap ang pagtutuwid. Kaya kung ang pagdating ni Jesus Christ dito ay para maituwid ang kanilang mga kasalanan, ayaw nila yon. Kasi ang ilaw ay dumating dito sa sanlibutang ito, pero ang sabi ng John chapter 3 ay dumating dito ang ilaw, pero mas pinili pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag. Kapag ang isang tao ay ini-enjoy niya ang buhay niya sa sanlibutan, ayaw niya talagang kilalanin si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang babago sa kanyang ini-enjoy na kasalanan sa sanlibutang ito. Kaya hindi po katakataka, mga kapatid, na sa sanlibutang ito ay marami pong tumatanggi na tanggapin si Jesus na regalo ng Diyos. Marami. Maaring kinikilala nila si Jesus na Panginoon, pero hindi nila tinatanggap bilang Panginoon. Kasi once iba yung kinikilala mo lang sa tinatanggap mo. Kasi once na tinanggap mo, mapapasa iyo na yon. Pero kung kilala mo lang siya, pero wala kang relasyon sa Kanya. Iba po yung may relasyon ka sa Diyos, iba yung kilala mo lang ang Diyos, nakikilala mo lang siya.
pero wala kayong personal relationship. Kaya nga po, ang faith natin kay Jesus ay tinatanggap natin na hindi siya religion, but it is a relationship to God. Ang pagiging Christian is a personal relationship to God. Hindi religion, mga kapatid. Itong samahan natin. It is a relationship between God and man. Kaya, sabi ko dito, nung pinag-aaralan ko po ito, ayun po ang pumasok sa aking isipan, na kaya sa hindi kinilala ng sanlibutang ito, na nilikha sa pamamagitan niya dahil sa kanilang mga ginagawang kasalanan. Pansinin ninyo ang mga tao. Kahit may mga gustong magtuwid sa kanila pero ayaw nila. Ayaw nilang tanggapin itong pagtutuwid na ito. Kaya itong sanlibutan na ito, normal, na nung dumating si Jesus, ay hindi siya kinilala. Alam nyo ba yung minsan ginagamit nating mabigat na salita ng mga Filipinos ay walang utang na loob? Mabigat yon. Pag sinabi yan sa iyo, wala kang utang na loob, anong dating sa iyo noon? Medyo masakit. Kasi, ibig sabihin, pag may nagsabi sa iyo na wala kang utang na loob, ibig sabihin, may ginawang mabuti itong tao na ito sa iyo, pero hindi mo yun tinatanaw. Hindi mo siya sinusuklian ng mabuti. Kaya tingnan ninyo ang verse na ito. Ang verse na ito, dumating si Jesus, ang salita sa sanlibutang ito, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Kaya nga minsan sinabi ni Paul, mga kapatid, na mas inibig pa ng mga tao yung nilikha kaysa sa lumikha. Ang nilikha ay yung mga nakikita natin. Amen? Lahat ng mga nakikita nating mga tourist spots, mga magagandang tanawin sa ibabaw ng mundong ito na pinagkakakitaan kung saan yung bayan o probinsya na yon, nilikha ng Diyos yon. Amen? Pero meron tayong masigit na i-appreciate at papupurihan kaysa sa nilikha, kundi yung lumikha. Ang Diyos, mga kapatid. May narinig ako noon, mayroong lumapit doon sa Sierra Madre, nagpapasalamat kay Sierra Madre. Yung bundok, pinapasalamatan. Pero sino bang lumikha ng bundok na yon? Ang Diyos, mga kapatid. Okay, i-appreciate natin. Lord, thank you sa mga natural resources, sa mga nilikha ninyo. Pero mas higit kitang pinapasalamatan dahil kayo ang lumikha ng lahat ng ito. Amen? Kaya minsan po, sinabi ko, paano din kaya nagpapasalamat sa Diyos yung mga taong nasa gilid ng mga magagandang beach, na tinaiwan nila ng mga magagandang building, na dahil nandun sila, doon sa beach na yon na maganda, ay nagkaroon sila ng privilege na kumita ng malaki dahil sa creation ng Diyos na yon. Paano kaya nagbibigay ng pasasalamat sa Diyos ang mga taong ito na ginagamit nila yung nilikha ng Diyos na mga natural na mga bagay na ito, mga creation niyang napakaganda, na kapag pinuntahan ng tao, nagbabayad sila. Pag pumupunta tayo, nagbabayad tayo doon sa mga nilikha ng Diyos na mga tanawin. Pero yung mga tao kaya na pinagbabayaran natin, na kumikita, paano naman kaya sila nagpapasalamat sa Diyos sa mga nilikha ng Diyos na ito? May mga
business ng gravel and sand. Of course, nagpapasalamat ang mga kapatid nating may negosyo niyan. Dahil sa mga nilikha ng Diyos, sila'y kumikita. Mga buhangin na yan, saan galing? Mga tipak ng bato na yan, saan galing? Na pinagkakakitaan mga kinakwari ngayon, mga miniminang mga ginto, mga miniminang mga silver, mga pilak. Sinong may likha niyan? Ang Diyos, mga kapatid. Mga gold, mga precious stones na binebenta at mga binibili natin, lahat kay Lord. Pero ang nakakalungkot, hindi siya kinilala ng sanlibutan ito. Nung siya ay dumating. Pero sa mga nakakakilala na kay Jesus, mga kapatid, blessed tayo. Pero marami pang mga taong hindi blessed dahil hindi pa nila kinikilala si Jesus bilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. At hindi rin, may mga tao din na hindi kumikilala kay Jesus na siya yung creator. Kasi kung wala si Jesus, sabi dito sa verse na ito, tingnan niyo, nilikha sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, kung wala si Jesus, walang nalikha sa ibabaw ng mundong ito. Kasi ang sanlibutan ito, sabi ng verse na ito, ay nilikha sa pamamagitan niya. Kaya kung wala si Jesus, wala itong tinitirahan natin na mundong ito ngayon. Wala ito. Natutuwa ka ba dahil ikaw ay taga-Pangasinan o taga-Earth ka? Hindi ka taga-Jupiter, hindi ka taga-Mercury, hindi ka taga-ibang planeta, hindi ka alien. Kung ini-enjoy mo ang mundong ito, mas i-enjoyin mo ang lumikha sa mundong ito. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Nilikha ang sanlibutan ito sa pamamagitan ni Jesus na regalo ng Diyos Ama sa bawat isa po sa atin. Patuloy natin siyang kilalanin. Amen? Kaya napaganda po kung magkaroon man tayo ng New Year's resolution for 2026. Sana hindi mawawala yun. Lord, I want to know you more sa taong 2026. Gusto kong lalong mapalapit ang aking relationship sa iyo, Panginoong Jesus. For the year 2026. Na kahit ang dami-dami nating mga kahilingan, sana po ay hindi mawawala. Yung sana mas magiging malalim tayo kay Lord sa darating na taon. Pangalawa po, sa John chapter 1 verse 11, hindi siya tinanggap. Sabi ng verse 11, pumunta siya sa kanyang bayan niya mismo. Ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Sayang na-miss ng mga sarili niyang kababayan na nandun na yung Creator, nandun na yung Savior, nandun na yung Healer, nandun na yung Great Provider, pero hindi siya tinanggap. Mga kapatid, anong feelings ninyo? Pag pumunta kayo sa isang lugar na kayo ang nag-develop, kayo ang nagbigay ng lugar na yon. Tapos sarili ninyo yung lugar na yon. Pagkatapos pumunta kayo doon at hindi kayo kinilala at hindi kayo tinanggap, anong feelings nyo? Malulungkot kayo. Sasama ang loob ninyo siguro. Dahil kayo yung nagbigay nung lugar na yon na ini-enjoy na ng mga tao. Pagkatapos nung dumating ka, hindi ka kinilala at hindi ka man lang tinanggap.
Kayo na mga taong marami ng tinulungan. Tinulungan mo yung isang tao. Pinag-aral mo. Pinag-graduate mo lahat ng needs niya. Sinuplayan mo. Nung nakatapos, hindi ka man ni hunihay. Na magsabing, thank you, tita. Thank you, uncle. Thank you, pinsan. Thank you, nanay. Thank you, tatay. Thank you, kapitbahay. Thank you, friend. Niwala man lang ganun. Anong feelings niyo? Maaaring sabihin niyo, di na ako tutulong. Kung ganyan din lang lahat ang mga tutulungan ko, di na ako tutulong. Maaring maging ganun ang ating mga response kapag yung mga taong tinulungan natin ay ganun ang kanilang maging attitude after na tinulungan mo sila. Kaya alam nyo, si Jesus, nung siya po ay dumating dito, tinanggihan. Tinanggihan ng sanlibutan, tinanggihan ng kanyang bayan, ng kanyang mga kababayan. Pero nagpatuloy pa rin siya sa kanyang misyon. Yun ang maganda doon, mga kapatid. Ginawa pa rin niya kung anong dapat niyang gawin. Kahit siya po ay tinatanggihan ng maraming mga tao. Kasi compare sa dami ng mga taong tumatanggi sa kanya, mas kaunti ang tumatanggap sa kanya. Mas kaunti. Pero, tandaan natin mga kapatid, ang hindi pagkilala, pagtanggap, o ang pagtanggi kay Jesus Christ ay pagtanggi sa isang napakahalagang karapatan. Tandaan natin ito mga kapatid. Alam niyo po ba kung ano ang karapatang iyon? Sabihin niyo ano? Sabihin niyo ano? Ang karapatan na maging anak ng Diyos, mga kapatid. Ang tumatanggi, ang hindi kumikilala at hindi tumatanggap kay Jesus, namimiss nila yung pinakamahalagang karapatan. Ang karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya yung mga tao na hindi tumatanggap kay Jesus, ang laking bagay, ang nawawala sa kanila. Kasi nawawala nila yung isang karapatan na maging anak ng Diyos. Di ba? Pag ikaw ay anak ng isang prominent o kilalang tao, pag ipinakilala ka, ito po yung anak ng Prime Minister. Ito po'y anak ng presidente. Ito po'y anak ng governor. Ito po'y anak ng senador. At kung maganda ang record ng magulang mo na pinapakilala ka, hindi ba't very proud ka na pinapakilala ng mga tao? Kung ang title natin, ito pinakilala ko sa inyo, anak ng Diyos. Hindi ba't laki o napakagandang privilege, mga kapatid, na ikaw ay tawaging anak ng Diyos? Tingnan natin ang verse 12. Yan. Tanggapin si Jesus ng may pananampalataya. Ang sabi ng verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen? Napakaliwanag, mga kapatid, na ang lahat ng tumanggap, hindi yung tumanggi, kundi yung tumanggap at sumampalataya kay Jesus, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Biruin niyo itong karapatan na ito, mga kapatid, ay isang karapatan na dapat hindi natin mamiss na karapatan. Yung right
to become a children of God. Amen? Ibig sabihin, lahat ng tumatanggi, lahat ng hindi kumikilala, lahat ng hindi tumatanggap kay Jesus ay walang karapatan na magsabing, ako'y anak ng Diyos. Wala silang karapatan. Kaya lahat ng tumatanggi kay Jesus at hindi tumatanggap, ulitin ko, walang karapatan na magsabing, ako'y anak ng Diyos. Ni wala ring karapatan na mag-pray ng Ama naming nasa langit o Our Father who art in heaven. Wala din siyang karapatan kasi hindi siya anak ng Diyos. Kasi ang karapatan na magiging anak ka lang ng Diyos ay once na tinanggap mo si Jesus Christ. Na regalo ng Diyos nung unang Pasko upang magligtas sa lahat ng ating mga kasalanan. Upang sumasa atin, upang siya ay sumaatin, mga kapatid. Kasi napaka-clear dito, mga kapatid, na yung karapatang maging mga anak ng Diyos, ang susi ay nasa pagtanggap at pagsampalataya kay Jesus. Yan lang pinakasusi. Para tayo ay magkaroon ng karapatan, mga kapatid, na maging mga anak ng Diyos. Kaya kung meron man po sa atin dito na hindi pa tumatanggap kay Jesus at hindi pa sumasampalataya kay Jesus, pero gusto mo na magkaroon ka ng karapatang maging mga anak ng Diyos, kailangan mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay, bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sumampalataya ka sa Kanya na siya ang bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kasi po, noong nabasa ko po itong John 1:12 at naintindihan ko yung sinasabi diyan na binibigyan pa lang ng karapatang maging mga anak ng Diyos ang mga tumatanggap sa Kanya, yung pagtawag ko pala sa Kanya ng Ama noon ay hindi legit. Bakit? Hindi ko tinatanggap si Jesus noon at hindi ako sumasampalataya sa Kanya. Kaya yung tumatawag sa Kanya ng Ama ay hindi legit na mga anak kung hindi niya tinatanggap si Jesus. Very clear itong verse na ito, mga kapatid, na once na hindi mo tinatanggap si Jesus at hindi ka sumasampalataya sa Kanya, ay wala kang karapatan na tumawag sa Kanya ng Ama dahil hindi Kanya anak. Amen? Yes. Baka magtatanong kayo, tinanggap ko lang siya at sumampalataya ako sa Kanya. Anak na ako ng Diyos? Yes. Very clear. Pero ang bugtong na anak ng Diyos, mga kapatid, nag-iisa lang. Kumbaga, ang pagiging anak natin ng Diyos ay parang yung adoption. Na yung kasulatan natin ng adoption ay yung pagtanggap natin kay Jesus. Amen? Yun ang katibayan na tayo po ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Jesus Christ. Kaya sinasabi ko nga po, mga kapatid, na kung nais natin na maging tunay na mga anak ng Diyos, tanggapin natin si Jesus, sumampalataya tayo sa Kanya. Amen? Sapagkat, sabi po ng verse 13,
Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sinabi ko po dito, kalooban niya na tayo'y maging mga anak niya. Amen? Kalooban ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay maging mga anak niya. Hindi yan dahil sa kalooban ng tao. Kasi clear po dito na sila ay naging mga anak ng Diyos, sabi ng verse po na ito, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o kagagawan ng tao. Kaya tayo po, mga kapatid, ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa gusto ng tatay mo, hindi dahil sa gusto ng nanay mo, o ni uncle mo, o yung nag-invite sa iyo sa gawain ng Panginoon. Gusto kong ma-born again si ganito. Gusto kong maging Christian si ganito. Gusto kong ma-save si ganito. Hindi dahil sa kagustuhan ng tao, mga kapatid, kundi dahil po sa kagustuhan ng Diyos. Ibig sabihin, kaya ka sumampalataya kay Jesus, kaya mo siya tinanggap dahil iyan ang kalooban ng Diyos. Yung mga tao na nagmisyon sa iyo, yung mga nag-akay sa iyo, kinasangkapan lang niya yon. Pero ang may kalooban talaga na ikaw ay maging anak ng Diyos ay ang Diyos mismo. Gusto ng Diyos na tayong lahat ay maging miyembro ng kanyang pamilya, siya yung ating ama at tayo po ang kanyang mga anak. At alam nyo ba, ang privilege ng isang anak ng Diyos, sabi po ng Bible, kasama tayong tagapagmana ni Kristo. Ibig sabihin, ang anak, hello mga anak, lahat tayo dito ay anak, may mga magulang tayo, amen? Yes. Di ba't kung may pag-aari ang nanay at tatay mo, kanino yon? Para kanino yon? Ipapamana niya yon. Sinong magmamana? Mga anak. Ibig sabihin, kung ang tatay natin ay ang Diyos, kung anong pag-aari ng Diyos, tagapagmana tayo ng kanyang mga anak. Amen. Lahat ng mga nakikita natin dyan na create niya, pag-aari ng Diyos yan. Nais niyang ipamana yan sa atin. Pero ang mana na yan, mga kapatid, kahit maipapangalan sa atin o nakapangalan sa atin, ang tawag pa rin sa atin dyan, katiwala. Kaya kung sino sa inyo yung wala pang sariling lupa na pagtatayuan ng bahay ninyo, sa totoo lang, meron kayo. Meron kayo. Kasi, tingnan nyo ang kaharian ng Diyos, kung tayo ay kasama sa kaharian ng Diyos, bawat namamayan o nakatira sa kanyang kaharian, mayroong bahagi. Amen? Hello? Hanapin nyo lang kung saan yung portion ninyo. Dahil siguradong meron kayo. Merong inilaan si Lord para sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Pero yung mana na yon, makukuha ng tagapagmana pag meron na siyang ilang taon? 18 years old. Pwede nang i-transfer yung kanyang mana sa kanya once na meron siyang 18 years old. Tatanungin natin, yung pagiging 18 ko ba,
Pastor, yung ba yung simula nung kinilala ko si Kristo bilang Panginoon ko at tagapagligtas? Ang 18 years old, mga kapatid, sa lupa yon. Si Lord, naniniwala po ako, pwede niyang i-accelerate yung mga blessings na nararapat para sa atin. Kung, mga kapatid, tayo ay nagiging masunurin sa Kanya at hindi matigas ang ulo. Kasi ang mga Israelites, nung pinangako ni Lord sa kanila yung lugar na mainam, masagana, flowing with milk and honey, ang dali lang sana nilang puntahan yon. Pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo, nagpaikot-ikot sila sa wilderness 40 years. 40 years. At alam nyo, ang isang dahilan kung bakit sila pa naikot-ikot doon sa katigasan ng ulo nila. Hinintay ni Lord na mamatay muna yung mga matitigas ang ulo bago sila makarating doon sa promised land. Kahit basahin ninyo ang Bible. Hinayaan niyang paikot-ikot muna doon para mamatay ang mga matitigas ang ulo doon sa wilderness. Kasi yung promise para lang sa mga masunurin. Kaya nung namatay na lahat ang matitigas ang ulo, yung iba tinuka ng ahas, yung iba bumuka yung lupa, nilamon sila ng lupa, yung iba namatay sa mga sakit. Iba't iba ang mga kamatayang nangyari sa kanila. Nung namatay na sila, doon pa lang mag-e-enter sa promised land yung generation nila Joshua at ni Caleb. Patay na yung mga unang generation nila. And even Moses, ay hindi siya nakarating. Natanaw lang niya. Ang dahilan, hindi ipinakita ni Moises yung kabanalan ng Diyos nung pinalo niya yung bato. Dahil sa galit niya, sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, ang sabi ng Diyos, kausapin mo ang bato at maglalabas siya ng tubig. Pero ang ginawa ni Moises, pinalo niya yung bato. Lumabas pa rin ang tubig. Pero sabi ng Diyos, Moses, hindi ka na makakarating sa promised land dahil hindi mo pinakita ang aking kabanalan nung pinalo mo ang bato. Gusto nating ma-enjoy ang mga blessings. Amen? Yes. Pero mga blessings ni Lord, ang susi, pagiging masunurin. Kahit pansinin ninyo ang Bible, sa Deuteronomy, basahin ninyo, na yung mga karapat dapat na pasaganain ng Panginoon doon, ay yung mga sumusunod sa kanyang mga alituntunin at mga utos. Kaya nga sabi ko, kung tayo ay mga anak ng Diyos na nagiging masunurin, nakalinya tayo sa mga sasagana ang mga pamumuhay. Pero yung mga matitigas ang ulo, mapapahamak. Sabi natin sa katabi natin, maging masunurin tayo. Huwag matigas ang ulo. Amen? Huwag matigas ang ulo. Amen? Huwag matigas ang ulo. Kung anong sinasabi ng Panginoon, sikapin nating sundin. Kasi sigurado, may promise na blessing dyan. Kahit minsan mahirap, ang daming mga challenges. Habang sinusunod natin yung kalooban ng Panginoon, maraming mga challenges, pero after that challenges, believe me mga kapatid, may blessing dyan. Kung yan ang pinagagawa ng Panginoon sa'yo, gawin mo lang. Amen? Tingnan nyo, mga taong successful ngayon, may mga pinagdaanan yan na mga challenges. Marami. Dumating yung time na halos ayaw na nilang magpatuloy. Pero sa kanilang pagpapatuloy, hindi sila sumuko. Naabot nila ang tugatog ng tagumpay. Amen? Naabot nila yon dahil hindi sila sumuko.
Minsan ang mga tao ngayon, ang nakikita na lang nila yung tagumpay. Kaya maraming mga tao, pag maraming mga challenges, ang daling sumuko. Yung mga iba pa nga, nagbibigti na, nagpapakamatay sila. Dahil nawawalan sila ng pag-asa sa buhay na ito. Mga kapatid, nasulat sa Bible na hindi hahayaan ni Lord yung mga pagsubok na dumadating sa atin. Na hindi natin makayanan. Bagkus kapag ka nakikita niya na hindi natin kaya, magpapadala siya ng tulong. Tutulungan tayo ng Diyos. Amen? Kasi mga anak niya tayo. Mga anak tayo ng Diyos. Sino sa atin dito ang mga magulang? Na mayroon naman siyang kakayanang tulungan ng kanyang anak, pero hindi niya tinutulungan. Walang ganyang magulang na mapagmahal sa kanyang mga anak. Dahil ang mga magulang na mapagmahal sa kanyang mga anak at meron siyang kayang itulong sa kanyang mga anak, gagawin niyang lahat para matulungan ang anak niya. Ganyan po ang Diyos, mga kapatid. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak pag humihingi ng tulong sa kalagitnaan ng panganib sa buhay. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hanggat kaya mong tumawag, tutugunin ka ng Panginoon, di ba? Sabi ng Jeremiah 33 verse 3, di ba? Call unto me, and I will answer thee, and show you great and mighty things which thou knowest not. Tumawag kayo sa akin, at kayo'y aking tutugunin, at ipapahayag ko sa inyo ang mga bagay na hindi ninyo nauunawaan, sabi ng Panginoon. Kaya hanggat kaya mong tumawag kay Lord, tumawag ka. Laging open ang kanyang linya. Laging malakas ang signal ng kanyang internet o wifi, mga kapatid. Yung connection hindi na puputol. Hindi rin yung boses niya na parang hindi mo naiintindihan. Mauunawaan mo yun, tiyak mauunawaan mo. Dahil pag nangungusap ang Panginoon, gusto niyang maunawaan natin. Maintindihan natin. Nang malinaw, para masunod natin ang mga ito. Amen? Yes. Kaya kalooban po ng ating Panginoon na tayo po ay maging mga anak niya. And I challenge you, mga kapatid, kung mayroon man pa pong miyembro ng pamilya natin na masasabi natin sa ating sariling judgment na hindi pa anak ng Diyos ang miyembro ng pamilya namin na ito, dahil hindi pa niya tinatanggap at hindi pa siya sumasampalataya kay Kristo, anong gagawin mo para siya ay maging anak din ng Diyos? Para yung ini-enjoy mong buhay ngayon sa Panginoon ay ma-enjoy din nila. Ano ang iyong gagawin? Ibinigay na ng susi ng Diyos. Binigay na niya ang kanyang bugtong na anak. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, upang sino mang sumampalataya sa bugtong niyang anak na ito, ang kanyang regalo na si Jesus Christ, ay hindi na mapaparusahan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging si Jesus, mga kapatid, ang paraan para ang bawat member ng family natin, and even our friends, mga kasama natin sa trabaho, mga kaklase ninyo, mga business partners ninyo, ang paraan para sila ay maging mga anak ng Diyos at tagapagmana, katulad ng ating Panginoong Hesukristo, ay ang kanilang pagtanggap at pagsampalataya kay Jesus Christ. Amen? Tumayo po tayong lahat sa presence ng atin pong Panginoon. Kung mayroon man po sa atin dito na hindi pa tumanggap kay Jesus as your Lord and Savior, gawin po natin ito
Hindi dahil sa sinabi ko, kundi dahil ito ang kalooban ng Panginoon.